Hi guys, welcome back sa aking munting channel. Kung hindi pa natin alam paano natin i-add extension sa ating Google Chrome, pero gumamit kasi ako ng Kiwi browser. Natungkol po ito sa Ronin kung paano natin ito ma-add extension. Kasi kung i-search natin yung Ronin, makikita naman agad yung Ronin, pero pag click mo ay application lang ang ipa-install sa iyo. At ang gusto kasi natin ay ma-add extension, hindi yung application sa ating Android. At dahil mas bit kong gamitin ang Kiwi browser, ay effective nga po siya sa aking Ronin wallet. Ang dali lang po siya ma-add extension. At kung gusto niyo naman gumamit ng Kiwi browser, i-search nyo lang sa Play Store, then i-install. At nandito na nga po pala tayo sa ating browser, i-search lang natin ang Ronin wallet. Yung second, ang piliin natin yung naka-Chrome Web Store. At ito nga po guys, naka-install na kasi ang aking Ronin wallet, kaya nandito na nga po tayo, naka-remove. Ang nakikita nyo ay naka-remove. Pero kung hindi pa ito na-install sa inyo, ay makikita nyo naman ay add extension, add Chrome. At ito namang tatlong dot, i-set up lang muna natin sa desktop site. At pag na-set up na natin sa desktop site, scroll up natin siya para makita natin yung Ronin wallet. Ayan nga po guys, pindutin lang po natin ang Ronin wallet. Pag pindot nga po natin, nakaganito siya dahil nag-process nga po siya papunta sa ating Ronin wallet. At hintayin lang natin ng mga ilang minuto para ma-open nga po. At get started na nga po pala tayo. At hintayin pa rin natin ang pag-process ulit ng ating Ronin wallet. Hintayin lang natin ma-open sa main niya. At pagka-open, ito na ang makikita natin. Kung wala tayo, create new wallet nga po kung wala pang Ronin wallet. Kung meron naman, i-import na lang natin ang ating wallet. At depende na sa inyo kung ano ang pindutin nyo. Sa akin nga po ay import ko na lang. Then gumamit na lang ako ng recovery phrase. Pwede din naman tayo gumamit ng private key kung alam natin yung private key. At itap na nga po natin tong private key. Ito nga po, nahirapan ako dito. Mas gusto ko yung private key na lang para diretso-diretso. At sa private phrase naman, makikita natin na may private key. Pindutin lang nga po natin dahil i-paste natin dyan ang ating private key. Mas madali kasi siyang gamitin. Kung hahanapin nyo naman yung private key, ay link ko lang sa ibaba kung paano natin hanapin yung private key nyo sa Ronin wallet. Mas mabuti pa po kung mag-install na nga po tayo ng application sa ating Android na Ronin. Mas madali nga po doon tayo makapag-login. At dito nga po pala natin i-paste yung ating private key. Nakapag-install na nga po ako ng application sa aking Ronin, sa aking Android phone. Mas maganda sana yung gamitin para ma-connect ko sa aking Axie nga po browser. Pero nahirapan ako dun sa pag-add extension dahil application nga po sa ating Android phone nakalagay. Iba din po kasi ang yung application kaysa dito din naman sa ating add extension. Gagamitin ko kasi sa aking Axie account na ma-connect ko yung aking Ronin wallet. At dito naman sa fake extension passcode, yung passcode na ginamit natin sa pag-register, kailangan huwag nyo kalimutan. At mabuti na lang tama yung passcode na nilagay ko dito dahil akala ko hindi. Nagdalawang isip pa ako sa aking passcode dahil matagal na nga po hindi nagamit ang aking Ronin wallet simula nung nawala yung Axie. Dito na nga po tayo sa finish, makikita natin, pindutin na nga po natin tong finish. At dahil na shortcut nga po ito, pero nag-login pa ako ulit guys bago ko ito na-open. At yun lang guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, follow for more new videos tutorial. Maraming salamat.